Puerto Princesa. Dahil sa pagkibigay ko sa'yo ng karayaan mo, We might stay for a while in Dos Palmas. buhay ko ang kapat nito. I told her not to look back, and I will be happy. What's your name, Joel? Let's not delve into that. Minsan, may isang taong dumating na parang liwanag sa madilim na mundo. Simple, mabait, at puno ng pangarap. Siya si Rico yan. Hindi lamang isang artista, kundi isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Ngayon, ating sariwain ang kwento ng isang idolo na minahal ng milyon-milyon, ngunit biglaang nagpaalam ng hindi inaasahan. Ito ang maikli, ngunit mahiwaga at makabuluhang buhay ni Rico yan. Ipinanganak si Ricardo Carlos Castroyan noong March 14, 1975 sa The Medical City. Noon ay matatagpuan sa Mandaluyong ng kanyang mga magulang na sina Roberto Yan Sr. at Teresita Castroyan. Ang tatlong kapatid ni Rico ay sina Geraldine, Tina at Bobby Yan. Si Rico ay mula sa pamilya ng mga negosyante at sundalo. Ang kanyang lolo na si Manuel Yan ay dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos noong 1988 sa Xavier School si Rico para sa kanyang primary education at tinapos naman ang high school sa De La Salle Santiago Zubel School noong 1993. Nakuha naman ni Rico ang kanyang bachelor's degree in marketing management sa De La Salle University noong 1997. Bunso sa apat na magkakapatid, lumaki siyang napapalibutan ng pagmamahal at disiplina mula sa kanyang pamilya. Kaya naman, mula pagkabata, mahalaga sa kanya ang edukasyon at tamang asal. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang likas na kabaitan ang nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kaibigan at guro. Kahit nung bata pa lang, makikita na ang kanyang kagandahang loob at pagiging determinado sa buhay. Ang tagumpay ni Rico yan sa showbiz at ang tao sa likod ng kamera. Noong 1990s, isang matinee idol ang nagbigay buhay sa mga screen ng telebisyon at pelikula. Si Rico yan ang nagpauso ng Boy Next Door charm. Taong 1995, isang simpleng binata ang pumasok sa mundo ng showbiz. Si Rico yan, nakilala sa kanyang malaprinsipeng itsura at natural na karisma, ay agad naging paborito ng masa. Sa simula, hindi niya inakala na magiging artista siya. Ika nga niya, aksidente lamang ang lahat. Isang talent scout ang nakakita sa kanya habang nag-aaral siya sa Lasal. Mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante, naging celebrity endorser siya ng mga sikat na produkto. Noong November 1995, nakabilang si Rico sa inulunsad na Star Circle Batch 1 ng ABS-CBN Talent Center, ang dating talent management arm ng ABS-CBN na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Ang programang gimmick ng ABS-CBN ang naging tulay para makilala si Rico bilang aktor. Sa programang ito, siya ay gumanap bilang Ricky Salveron, ang leader ng barkada na naging inspirasyon sa kabataan noong dekada 90. At mula noon, nagtuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay sa telebisyon at pelikula. Noong 1997, gumanap si Rico bilang Gabriel Maglayon sa matagumpay na primetime drama sa telebisyon na Mula sa Puso na kanilang pinagbidahan ni Claudine Barreto. Sa big screen naman, nakasama ni Rico ang mga mahuhusay na artista tulad ni Judy Ann Santos at Claudine Barreto. Ang tambalan nila ni Claudine ay naging isa sa pinakamatagumpay sa showbiz na nagbigay sa kanila ng blockbuster hits. Subalit hindi lang tagumpay ang nagdala kay Rico sa tuktok. Ang kanyang profesionalismo at kabutihang loob ang dahilan kung bakit siya mahal ng mga nakatrabaho niya.
Sa likod ng kanyang kasikatan, isang simple at mapagmahal na tao si Rico yan. Ang kanyang pamilya ang sentro ng kanyang buhay. Palagi niyang sinisiguradong makapaglaan ng oras para sa kanila kahit gaano pa siya kabisi. Si Rico, kahit gaano siya kasikat, hindi siya nagbago. Mahal niya ang pamilya nila at lagi siyang nagpapakita ng pagmamalasakit. Ang Sunday lunch nila ay hindi pwedeng mawala sa kanya. Bilang bunso, madalas tawagin si Rico na paboritong anak ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagiging sweet at mapagbigay. Bukod sa kanyang pamilya, malapit din si Rico sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanila, hindi siya isang sikat na artista, kundi isang tunay na kaibigan na laging handang tumulong. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi nagbago si Rico. Napanatili nito ang pagiging mapagkumbaba at tapat sa kanyang mga kaibigan. Mahilig siyang magbigay ng sorpresa at maliliit na bagay na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit. Ang pagiging artista para kay Rico ay hindi lamang tungkol sa kasikatan. Ginamit niya ang kanyang platform para magbigay inspirasyon sa iba. Ang binatang aktor din ay isang advocate ng edukasyon at youth empowerment. Sa katunayan, nagtayo si Rico ng scholarship program para sa mga kabataan at tumulong sa mga nangangailangan. Para kay Rico, ang kasikatan ay isang responsibilidad na dapat gamitin para sa ikabubuti ng iba. Si Rico yan ay hindi lamang isang artista, kundi isang mabuting anak, kapatid at kaibigan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang simple, mapagpakumbaba at puno ng pagmamalasakit. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng ating puso. Ang pag-ibig ni Rico at Claudine. Sa mundo ng showbiz, bihira ang mga tambalan na nagiging totoo sa likod ng kamera. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng pag-ibig noong dekada 90 ay ang relasyon ni Rico Yan at Claudine Barreto. Ang tambalan hindi lamang sa pelikula nagbigay ng inspirasyon, kundi pati na rin sa totoong buhay. Unang nagkakilala si Rico at Claudine sa set ng programang Radio Romance noong late 1995. Matapos nito, nagkamabutihan ang dalawa sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Sa simula, isang simpleng pagkakaibigan lang ang namagitan sa kanila. Ngunit habang tumatagal, naging malapit sila sa isa't isa. March 4, 1998, noong opisyal na maging magkasintahan, sina Rico at Claudine. Ang kanilang tambalan ay agad minahal ng mga manonood at sa mga sumunod na taon, sinelyuhan nila ang kanilang pagiging on-screen couple sa mga pelikulang tumatak sa puso ng marami tulad ng Dahil Mahal na Mahal Kita at Got to Believe. Sa likod nga ng kamera, naging totoo ang kanilang pagmamahalan. Madalas silang makita sa mga events na magkasama at hindi nila itinago ang kanilang closeness. Ayon kay Claudine, si Rico ay isang gentleman na hindi lang mabuting nobyo, kundi isa ring kaibigan na handang makinig at magbigay ng suporta. Subalit tulad ng maraming relasyon, hindi rin naiwasan ni Rico at Claudine ang mga pagsubok. Dumaan sila sa mga intriga at hindi pagkakaunawaan na karaniwan naman sa mga sikat na personalidad. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersiya, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan na lalo pang pinatibay ng kanilang suporta sa isa't isa. Subalit ang hindi alam ng marami, matagal nang nagkakaproblema si Rico at Claudine. Kaya naman, habang nasa rurok ng kanilang tambalan, tahimik na naghiwalay si Rico at Claudine. Ayon sa malalapit na kaibigan, pareho nilang napagdesisyonang bigyan ng pansin ang kanilang mga personal na buhay. Labis na ikinagulat ng lahat nang pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002.
ang mismong araw ng kanilang ika-4 na anibersaryo bilang magkasintahan. Hindi inakala ng marami na may pinagdadaanan pala ang dalawa dahil sweet naman sila sa telebisyon habang nagpro-promote ng kanilang Got to Believe na pelikula 1 linggo lang ang nakararaan. Sa huling mga araw ni Rico, nanatiling espesyal si Claudine sa kanyang puso. Ang kanilang kwento ng pagmamahalan ay hindi nagwakas sa hiwalayan. Ito'y naging bahagi ng kanilang mga alaala at inspirasyon para sa maraming tagahanga. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig, kahit maikli, ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon. Ang tambalang Rico at Claudine ay mananatiling buhay sa mga puso ng kanilang mga tagahanga. Ang huling mga araw ni Rico yan sa Dos Palmas, Palawan na naging sanhi ng kalunos-lunos na pagpanaw ng sikat na aktor. March 28, 2002, isang grupo ng magkakaibigan ang nagtungo sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Kasama nila ang isang binata na hinahangaan ng buong bayan, si Rico yan. Ayon sa mga kasama niya, ang biyahe ay para sana sa pagpapahinga ni Rico dahil sa sunod-sunod na trabaho sa industriya ng showbiz ay labis na pagod at stress ang kanyang naranasan. Ngunit sa kabila ng pagod, napanatili pa rin ni Rico ang kanyang mga ngiti para magbigay saya sa mga kaibigan niya. Sa araw na iyon, normal ang lahat. Walang sino man ang mag-aakala na ito na pala ang huling araw ng kanyang buhay. Fast forward, March 29, 2002 ng umaga. Kinabukasan, bandang alas 6 ng umaga, natagpuan si Rico ng kanyang kaibigan na si Dominic Ochoa na wala ng buhay sa kanilang hotel room. Ayon sa ulat, nagising ang isa sa kanyang mga kaibigan at napansin na hindi na gumagalaw si Rico yan. Sa kabila ng pagsubok na siya ay gisingin, hindi na siya sumasagot. Kaya naman, agad silang humingi ng tulong sa resort staff. Subalit, sa kasamaang palad, ay huli na ang lahat. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay, acute hemorrhagic pancreatitis, isang kondisyon na dulot di umano ng sobrang stress, pagkapagod at hindi tamang pagkain. Ayon sa mga eksperto, ang sintomas ng sakit na ito ay matinding pananakit ng tiyan na maaring hindi napansin o hindi binigyang pansin ni Rico. Subalit sa likod ng mga opisyal na ulat, may mga espekulasyon at haka-haka. Ang ilan ay naniniwalang maaring naagapan pa ang kanyang pagkamatay kung agad siyang nadala sa ospital. May mga ulat din na nagsasabing nakaranas si Rico ng sintomas noong gabi bago ang kanyang pagpanaw, ngunit pinili na lang niyang magpahinga. May mga tanong din kung bakit walang medical professional na agarang tumingin sa kanyang kondisyon habang nasa resort. Ngunit ang lahat ng ito ay nananatiling haka-haka lamang. Ang balita ay kumalat sa buong bansa. Libo-libo ang nagluksa, hindi lamang dahil sa pagkawala ng isang artista, kundi ng isang taong tunay na nagbibigay inspirasyon. Sa panahong ito, ay kasalukuyang palabas pa rin noon sa mga sinehan ang blockbuster movie ni Rico at Claudine, ang Got to Believe, na nagbukas sa mga sinehan noong Pebrero 22, 2002. Ang biglaang pagpanaw ni Rico ay naging dahilan kaya extended sa mga sinehan ang kanilang pelikula ni Claudine. Ang biglaang pagpanaw ni Rico yan ay nagbigay paalala sa lahat. Ang buhay ay maikli, ngunit ang kabutihan at pagmamahal na ibinibigay natin ay mananatiling buhay magpakailanman. Mahigit 20 taon na ang lumipas mula nang lisanin tayo ni Rico yan.
Ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling buhay sa puso ng maraming Pilipino. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses at ang kanyang mga gawain ay hindi lamang alaala. Ito'y naging inspirasyon. Bilang aktor, iniwan ni Rico ang mga obra maestrang tumatak sa kulturang Pilipino. Ang kanyang mga pelikula at palabas ay hindi lamang nagbigay aliw, kundi nagpapaalala ng halaga ng pag-ibig, pagkakaibigan at pamilya. Ang pelikulang Got to Believe ay isa sa pinakamalaking box office hits noong 2002 at patuloy pa rin na pinapanood ng bagong henerasyon. Ang pagmamahal ng masa kay Rico ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw. Sa kanyang burol, libo-libo ang dumalo, isang patunay kung paano niya nahawakan ang puso ng bawat Pilipino. Ang pangalan ni Rico yan ay nananatiling simbolo ng kabutihan at pagiging huwaran. Si Rico yan ay higit pa sa isang artista. Siya ay isang inspirasyon, isang kwento ng tagumpay, at isang paalala na ang mabuting puso ay mag-iiwan ng marka na hindi mabubura ng panahon.